Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, magandang araw. Maulang araw. Kamusta na po kayo dyan? Kamusta na? At sana naman po ay umaraw na. No? Ang sabi, Huwebes pa mawawala ito. Pero meron na naman tayong parating, ano? Okay, para sa ating mga balita. 10 patay sa hagupit ni Enteng, habagat pati. Pagbayo ni Enteng, mananatili hanggang Huwebes. Senator Tulfo sa PCG, higpitan, inspeksyonin ang mga sasakyang pandagat versus Enteng. Ba't kaya? Paghuli sa temporary plates, LTO tiklop kay Senator Tor. Sa kasagsagan ng hagupit ni Enteng, barko sa nabotas na sunog, isa nawawala. Ex-DOH Secretary Garin, iba pang absuelto sa Dengbak Shake. Good news yan, ano? Metro Manila ilang poste at puno nagtumbahan dahil kay Enteng. Jail officer ng Bulabog sa party Kalaboso. Sa ngayon, magpaalala muna tayo sa ating ulat panahon, RB. Magandang umaga, ako po si Benison Estareja at meron muli tayong update regarding pa rin sa ating minomonitor na si Tropical Storm Enteng with international name na Yagi as of 5 in the morning, araw ng Martes. As of 4 in the morning po ay huling namataan ang sentro nitong si Tropical Storm Enteng sa coastal waters po ng Paway sa Ilocos Norte na po. At taglay nito ang hangin ng 75 km per hour malapit sa sentro at may pagbugso hanggang 125 km per hour. At kumikilos pa rin po pahilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. So kapansin-pansin po yung bahagyang paghina nitong si Bagyong Enteng dahil dumaan ito sa may areas po ng Cagayan Valley and Cordillera region. Yung mga bulubundukin na lugar po doon ang siyang bahagyang nagpahina. Subalit pagdating po dito sa may West Philippine Sea, mamayang umaga ay posibleng unti-unting lalakas muli itong si Bagyong Enteng. Samantala, based naman sa ating latest satellite animation, asahan pa rin po ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Itong mga kulay pula at kulay orange, associated pa rin po yan sa may western section ng Luzon and Visayas, doon sa southwest monsoon or habagat na siyang bahagyang pinalalakas pa rin po nitong si Tropical Storm Enteng. Habang kapansin-pansin din po itong cloud clusters or kumpul ng ulap sa may silangan ng Luzon na nag-e-extend pa hanggang sa labas po ng ating area of responsibility. At posible diyang may mabuo pa rin na low pressure area or mahinang bagyo sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Kaya patuloy po tayong magmamonitor. Sa ngayon, meron din po tayong nakataas na heavy rainfall warning. As of 5 in the morning po yan, meron tayong orange warning sa Metro Manila, Zambales, and Bataan. So ibig sabihin po intense rains or malalakas na mga pag-ulan na mararanasan doon sa mga nabanggit natin na areas. Habang meron naman tayong yellow warning dito pa rin sa may areas ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, and Cavite. So ibig sabihin heavy rains po at possible pa rin ang mga pagbaha lalo na po sa mga low-lying areas. Kaya lagi pong tumutok dahil possible pa rin yung mga heavy rainfall warnings po sa mga susunod na ating bulletins. Ito po yung ating latest track ng Pag-asa regarding kay Tropical Storm Enteng. As of 2 in the morning, nandito pa siya sa may area po ng Apayao and Kalinga at inaasahan po na ito ay tatawid pa dito sa may areas po ng Ilocos Region. As of 4 in the morning, nasa may Ilocos Norte na nga at inaasahan kikilos dito sa may West Philippine Sea pagsapit po ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali hanggang sa hapon ay posibleng lumakas pa ito bilang isang severe tropical storm dahil ito'y nasa may karagatan na at unti-unting kikilos na pakaliwa or westward hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw or umaga. Posible siyang maging typhoon pa habang nandito sa may area ng South China Sea at makarating dito sa may Southern China sa mga susunod pa na araw. In terms of its winds or its effect,
Kung mapapansin po nila, nasa around 300 to 400 kilometers po yung diameter or yung kabuang lawak nitong si Bagyong Enteng. At pagsapit dito sa may karagatan, ay posible pa rin pumahagip ng malalakas na hangin itong Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region nitong si Bagyong Enteng. Estimated location po natin mamayang hapon is around 110 kilometers west-northwest of Lawag City, Ilocos Norte, offshore po. Then pagsapit naman bukas ng madaling araw, nasa loob pa rin siya ng PAR, 2 a.m. at around 315 kilometers west of Calayan, Cagayan. At pagsapit naman po bukas ng hapon ay nasa labas na ito ng ating PAR at around 415 kilometers west of Cagayan. Ito naman po yung mga areas natin na may tropical cyclone wind signals or babala po ito sa hangin. Signal number 2 pa rin sa may Ilocos Norte, northern portion of Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, at ang kanlurang bahagi po ng mainland Cagayan, kabilang na ang Babuyan Island. So ito po yung mga karanas ng gale force winds or malalakas po na mga hangin sa mga susunod na oras. Meron naman tayong tropical cyclone wind signal number 1 or strong winds sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, northern portion of La Union, gayon din ang Mountain Province, Ifugao, northern portion of Benguet, gayon din sa Batanes, natitirang bahagi pa ng Cagayan, kabilang na rin ang Babuyan Islands, Isabela, northern portion of Nueva Vizcaya, at northern portion of Quirino. Yung ibang areas pa rin po dito sa may Aurora and other parts of northern Luzon ay nabawasan na po yung ating tropical cyclone wind signals. At aasahan pa rin natin habang kumikilos pakaliwa itong si Bagyong Enteng ay mas mababawasan po yung ating mga wind signals in some areas of northern Luzon mamayang tanghali. Pagdating naman sa mga pag-ulan, asahan pa rin po ang pinakamalalakas na ulan doon sa mga areas na pinakamalapit sa bagyo, kabilang na dyan ng Ilocos Region at dahil naman sa habagat sa Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. And please take note po, doon sa mga areas like Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro, magpapatuloy po ang heavy to intense sa mga pag-ulan, hindi lang ngayong araw, kundi hanggang sa araw po ng Thursday. Kaya't mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha pa rin at pagguho ng lupa sa inyong lugar. Samantala, meron naman tayong moderate to heavy rains for today sa may areas po ng Cagayan Valley and Cordillera Region, direktang epekto ng bagyo, habang may habagat pa rin na iiral ngayong araw dito sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at hilagang bahagi po ng Palawan, kaya't possible pa rin tayo magtaas ng heavy rainfall warnings dito sa mga areas nito sa susunod po na 24 oras. By tomorrow, halos yung mga lugar na rin po na yun ang magkakaroon ng moderate to heavy na mga pag-ulan, 50 to 100 millimeters over the entire Ilocos Region, ganyan din sa Benguet, Nueva Ecija, Tarlac pa rin, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, and Northern Palawan. Habang pagsapit po ng Thursday, bahagyang mababawasan yung mga lugar na magkakaroon ng malalakas na ulan, kabilang ng Pangasinan. Pero nandyan pa rin po sa may Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila pa rin po, halos buong Calabarzon at hilagang bahagi pa rin po ng Palawan. Kaya't mag-ingat pa rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at kung lalabas po ng bahay, ay make sure na meron tayong pananggalang, hindi lang po sa ulan, kundi maging sa mga pagbaha. And dahil naman po sa southwest monsoon na siyang iiral pa rin sa mga susunod na araw, ay magkakaroon din tayo ng gusty conditions o yung paminsan-minsang malakas po na hangin na hindi naman galing mismo dito kay Bagyong Enteng, kundi dahil sa habagat. Gusty conditions over Ilocos Region for today, ganyan din ang Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Zambales, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, buong Mimaropa, buong Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, and Northern Samar. Habang bukas, meron pa rin pabugso-bugsong hangin dito sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Aurora, Zambales, Bataan, Bulacan, Metro Manila, gayon din sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, and Northern Samar. Kaya naman patuloy po na paalala sa ating mga kababayan, lagi po mag-ingat sa mga posibleng pagbaha sa mga low-lying areas. Make sure na nagmamonitor din po tayo ng ating mga water levels sa mga kailugan dahil posibleng umapaw din po ito, lalo na kung magpapatuloy yung malakas na ulan doon sa mga kabundukan na bigla-bigla pong bababa sa ating mga downstream areas and possible nga yung pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubundukin na lugar sa may Cordillera Region at maging sa mga some areas po dito sa may Cagayan Valley and Calabarzon. And in terms of our waves, sa mga coastal waters po natin, meron tayong gale warning pa rin or babala sa matataas na alon.
dito sa may Northern and Central Luzon, kabilang ng mga baybayin ng Batanes, pababa ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Isabela, hanggang dito sa may Aurora. So tinanggal na po natin yung gale warning sa may Quezon and Camarines Norte. Hanggang 4.5 meters po yung magiging taas ng mga alon ngayong araw. Dito sa mga areas na to, equivalent sa 1.5 palapag po ng gusali, delikado sa small sea vessels. Kung merong wind signal, automatically po suspended for all types of sea vessels. Pero kapag gale warning at wala naman pong wind signals, yung mga small sea vessels po, possible na pagbawalang pumalaot. At yung storm surge naman po, daluyong ng bagyo na 1 hanggang 2 metro, possible naman po dito pa rin sa norte, kabilang ng mga baybayin dito sa Cagayan, Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Lagi po makinig sa ating mga updates sa ating Facebook, X, at magi dito sa ating Pag-asa Weather Report na nag-update po tayo every 6 hours kung sa weather update, habang every 3 hours naman po pagdating sa ating Tropical Cyclone Bulletins. At lagi magtungo po sa ating official website na bagong.pag-asa.tost.gov.ph. Ako muli si Benison Estareja, mag-ingat po tayo. Okay, it's Vermont, mga kaibigan. Ba't iba? Ha? Yan. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, 10 katao ang nasawi dahil sa pagbaha at landslide dulot ng pananalasa ni Tropical Storm Enteng na may kasamang habagat. Sa naturang report ng National Disasters Risk Reduction Management Council, sa Central Visayas ay 2 namatay, 10 ang nasugatan, 14 na pamilya o ang kabuuang 63 individuals sa 3 barangay ang naapektuhan. Sa Antipolo City, Rizal, inulat naman ng City Disasters Risk Reduction and Management Council ang pagkasawi sa landslide pagkalunod ng 6 na katao. Ayon kay CDRRMC Chief Relay Bernardo, 2 ang bahay o 2 bahay ang natabunan ng landslide sa sitio Inapaw, Barangay San Jose na ikinasawi ng 12 at 15 taong gulang. Sa ikatlong landslide ay patay rin ang isang 27 years old na buntis na ginang ng kapitbahay ng 2 teenager. Naiulat naman sa Barangay San Luis, Antipolo City ang pagkasawi at pagkalunod ng isang 44 na taong ginang at isang 4 na taon na bata. Ng malalakas na pag-ulan. Samantalang may 300 pamilya naman o 210,000 katao naman ang inilikas at dinala sa mga evacuation center dahil sa hanggang dibdib at lagpas taong baha sa lugar. Pansamantala namang nahihinto ang operasyon ng mga pantalan sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon at Bicol Region dulot na rin ng masamang lagay ng panahon na kung saan 739 pasahero, 282 rolling cargos, 22 vessels at 4 na bangkang dimotor ang stranded. Inalerto naman ng NDRRMC ang mga regional offices nito na i-monitor ang bagyong Enteng at maghanda sa rescue operation sa mga komunidad habang pinag-iingat din sa flash flood at landslide. Mananatili pa ring malalakas pa ang bilang ng severe tropical storm ang bagyong Enteng sa Miyerkules at maaabot ang peak category ng bagyo hanggang Huwebes o Biyernes. Alas 5 ng hapon kahapon namatahan ang Pag-asa ang sentro ni Enteng sa bisinidad ng Madela, Quirino at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers bawat oras. Si Enteng ay may lakas na hangin na umabot ng 85 kilometers bawat oras, samantalang ang pagbugso nito ay 105 kilometers per
hour. Samantala, sa gitna ng suspensyon sa trabaho ng Senado dahil sa bagyong Enteng nitong Lunes, September 2, ay nakipag-ugnayan naman si Senator Idol Rapi Tulfo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng kanyang Senate Public Service Committee sa pamamagitan ng Zoom meeting. Pinilinan ni Tulfo ang Philippine Coast Guard na tiyakin ang mahigpit na monitoring at inspeksyon sa lahat ng mga sasakyang pangdagat. Una na rito ay ginit ni Senator Tulfo na walang mga sasakyang pandagat ang dapat payagang maglayag dahil sa masamang panahon dahil sa bagyong Enteng. Samantalang ikinatuwa naman ni Tulfo ang nakalap na impormasyon mula kay Philippine Port Authority spokesperson Eunice Samonte na mahigit sa 4,000 pasahero ang kasalukuyang stranded sa mga pier at naghahanda na ang PPA ng sapat na libreng merienda, inumin at maayos na tulugan para sa kanila. Nadismaya naman si Tulfo sa Manila International Airport Authority matapos makatanggap ng impormasyon na may mga batya at tray na nakakalat sa mga terminal ng NAIA noong September 2 upang saluhin ang tubig ulan mula sa bubong na may mga butas. It's Pilipinas, my friend. Sinabi ni MIA spokesperson attorney si Chris Bendijo na naglibot na sila sa mga terminal ng NAIA upang suriin ang mga tumutulo na bubong. Nangako si Bendijo kay Senator Tulfo na gagawa siya agad ng mga paraan para hindi na maulit ang kaparehong problema. Tiniyak din ni Atty. Bendijo na masusunod ang Airway Passenger Bill of Rights ng mga stranded na pasahero sa NAIA terminals, kabilang ang pagkakaroon ng libreng merienda, bottled water at tamang tirahan para sa mga pasahero. Inutusan din ni Atty. Bendijo ang tiyaking lahat ang VIP Airport Lounge maliban sa pag-aari ng mga airline ay dapat na nakalaan para sa mga senior citizen, PWD at buntis at iba pa. Nangangailangan ng tulong ang mga lugar na matutuluyan sa mga panahong tulad nito. Tiniyak naman ni Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, Deputy Director General Atty. Danjun Lucas, na kansilado ang paglipad ng maliliit at maggaan na sasakyang panghimpapawid. Nakarating din kay Tulfo ang kaawa-awang kalagayan ng PCG pagdating sa rescue operation. Nalaman nila mula kay Lieutenant Commander Joel Simoag na ang PCG ay mayroon lamang isang chopper na magagamit para sa pagsagip sa mga sasakyang nasa kagipitan o nangangailangan ng tulong sa buong bansa. Tiklop ang Land Transportation Office o LTO sa una nitong banta na huhulihin at pagmumultahin ang mga may-ari ng mga motorsiklo at sasakyang gumagamit ng temporary o improvised license plate mula ngayong buwan. Ito'y matapos ulanin ng batikos mula sa publiko sa pangunguna ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Sa isang pahayag, sinabi ni LTO na iuurong na nga Iuurong na nito ang nauna nilang tinakdang deadline mula September 1 tungo sa Disyembre 31 o December 31st. Sabi pa ng senador, tama lang ni atras ng LTO ang banta nito na manghuli ng mga ordinaryong rider at motorista dahil sablay ang lohika ng kanilang direktiba. Yan ang binanggit ng mariin ni Senador Tolentino. Hindi dapat isisi sa mga motoring public kung kulang ang supply o atrasado ang pag-i-issue
ng official license plate ng gobyerno. Dahil ito'y pangunahing responsibilidad mismo ng LTO. Yan ang paliwanag ni Tol. Unang nanawagan si Tolentino sa LTO Region 7, Central Visayas po yun, para bawiin ang balak nitong hulihin at pagmultahin ang mga gumagamit ng temporary at improvised license plate mula ngayong buwan. Pero lumabas na nakabase pa lang at atas ng LTO Region 7 sa isang pambansang memorandum na inisyu ng LTO Head Office. Sabi ni Tolentino, ang pangunahing hamon sa LTO ngayon ay ang pagresolba sa license plate backlog nito na ayon sa mga ulat ay umaabot sa 9 milyon na pinakahuling datos. Si Tolentino na dating chair ng MMDA ang principal o sponsor ng Senate Bill number 2555 na naglalayong amendahan ang mga kontrobersyal na probisyon ng doble plaka law na nagdidiskrimina laban sa motorcycle owners at riders. Samantala, nagliyab kahapon ang isang barkong nakadaong sa Nabotas Centennial Park kung saan isa ang inulat na nawawala sa kasagsagan ng hagupit ng bagyong Enteng sa Luzon. Sa initial na ulat ng Bureau of Fire Protection National Capital Region, nagsimula ang sunog dakong ika-9 ng umaga. Mabilis naman tinungo ng BFP at Philippine Coast Guard ang barko, subalit hindi agad naapula dahil sa malakas na hangin at malakas na alon. Ayon naman kay Nabotas City Mayor John Ray Tiangco, nagsasagawa ng paghahanap ang BFP at PCG sa isang crew ng barko na nawawala. Inaalam pa rin ang pangalan ng barko at may-ari nito. Inaalam pa rin ang pangalan ng barko at may-ari nito. Samantala, ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 229 ang kasong kriminal na isinampa kay dating Health Secretary Janet Garin at iba pang doktor na may kinalaman sa paggamit ng Dengvaxia vaccine. Sa ipinalabas na desisyon ni Quezon City RTC Branch 229, Presiding Judge Cleto Villacorta III, sinabi nitong bigo ang prosekusyon na makapagbigay ng matibay na ebidensya laban kina Garin matapos na mapatunayan na hindi mga totoong eksperto sa Dengvaxia ang taong iniharap sa korte. Ayon kay Judge Villacorta, the prosecution evidence failed to establish a prima facie case against Demorant Janet L. Garin and Demorant Julius Lesiones. The evidence does not amount to prove beyond a reasonable doubt of any or all of the criminal charges against either or both of them. Testimonies of Dr. Larito Cairo, Dr. Tony Liachon, and Dr. Erwin Erfe were inadmissible. Nakasaad sa desisyon ito ni Judge Villacorta. Nagsampa ng kasong kriminal ang mga magulang ng namatayan na anak ng turukan ng naturang bakuna. I cannot rely upon Dr. Cairo, Dr. Liachon, and Dr. Erpe because their respective opinions on what Demorant Garin should and should not have done is not evidence. They should first be qualified as an
expert witness on what a Secretary of Health ought to have done or ought not to have done in fairly similar circumstances as this demorant were facing. Ito ang saad pa ng desisyon. Expert witnesses have a special duty to the court to provide fair, objective, and non-partisan assistance. A proposed expert who is unwilling or unable to comply with this duty is not qualified to give expert opinion. Expert opinion evidence, yan pa ang saad ng korte. Binigyan diin ng korte na bagamat may mga ebidensya na ang mga batang naturukan ng dengue siya ay walang ibang sakit, ang death certificate at pathologies ay dapat na idokumento. Hindi rin naman nasunod ang immunization guidelines ng Department of Health sa pagturok ng bakuna kahit na may instruction hinggil dito na magsagawa muna ng screening bago bakunahan ng mga bata. Isa din sa mga guidelines na dapat sundin ng mga health professionals ang pagsasagawa ng bakuna, pero sa kasong ito, karamihan sa mga biktima ay binakunahan na ng mga barangay workers na hindi naman otorisadong gumawa para dito. Samantala, kinatuwa naman ni Congresswoman Garin ang pagkakadismiss sa kaso dahil patuloy lamang anya ito na wala silang kasalanan sa dengue baksya case at walang inilabag na batas hinggil sa naturang kaso. Congratulations, Congresswoman! Mga pangunahing lansangan sa National Capital Region kung saan ay tala rin ang nagtumbahang mga poste, signage, overhead at mga puno dahil sa pananalansa ng Bagyong Enteng. Sa monitoring ng Metro Manila Development Authority, may mga hanggang dibdib at pinakamataas. Ang pinakamataas na pagbaha sa bilis namang humupa. Sa Quezon City, ang Katipunan CP Garcia southbound ay umabot hanggang tuhod. Ang lalim na't passable light vehicles pass through alas 7 ng umaga, 7 o'clock ng umaga. Habang iba pang biyaheng kalye ay gutter deep na lang. Kaya po, daanan ng lahat ng uri ng sasakyan. Sa Pasig, 10:30 ng umaga, not possible to light vehicles. Ang F. Legazpi sa Maybunga Rainforest Park, Barangay Maybunga, Ortigas Extension, Patungong Junction. F. Mariano, Barangay de la Paz, Kabutihan Street. Sa Camarin Road, Barangay 174. Sa Malabon City, nasa 1 hanggang 3 pulgada lang ang baha. Sa Silver Swan, Barangay Paghulo, si Arellano, Barangay Ibaba, si Arellano Camus, Barangay San Agustin, Governor Pascual Maria Clara, Barangay Acacia. Sa Valenzuela City, gutter deep sa may mga footbridge sa Landan, MacArthur Highway, Bartolome Street, Malanday. Paranaque, gutter deep din po ang E. Rodriguez Street, Barangay Baclaran. Olivares College sa Barangay San Dionisio. Hanggang tuhod naman sa Taplan, Kanaynay Avenue. Wilcon Depot, Lorenzana, Compound, Quirino, San Juan de Costal sa Barangay San Dionisio. Sa Sitio Libho ay nidip din po. Pascor,
Drive, Caingin Road ay gutter deep sa Barangay Santo Niño. Sa Tambo, Barangay Tambo, ang Mayuga Street dulo ay knee deep. Hanggang tuhod po yun. At hindi madaanan ng mga light vehicle. Sa Barangay BF Homes, ang President Quirino, Jovil Avenue at knee deep Dilarama Clinicville, knee deep. Sa Russia Street, gutter deep na rin po. El Dorado High School at knee deep sa San Lorenzo Ruiz ay waist deep. Samantalang alas 6 ng umaga, ang pagpapatupad ng number coding scheme at operation ng Pasig River Ferry Services. Suspendido po nung alas 6 ng umaga. Okay, tingnan muna natin ang ating balita sa labas ng ating studio. Yes, Tita Pe, patuloy pa rin yung nagaganap na Bulacan Food Festival, no? Expo. Ito sa loob ng Hiyas Pavilion. Bagamat makulimlim, patuloy pa rin yung ulan ay wala pa rin trabaho yung mga ibang mga opisina, no, sa pamahalaan na lalawigan ng Bulacan. At kahit ganon ay ipinakikita pa rin ng Food Expo Festival itong Bulacan, lalo na yung Bulacan Chamber of Commerce and Industry, na kahapon ay dumating yung mga sponsor, Tita Pe, no, ng iba't ibang mga negosyante, no, na sila ay sumusuporta dito ka sa Bulacan Food Expo Festival. Talagang makikita mo, Tita Pe, nung nagsalita si Vice Governor Alex Castro, ang isa sa pangalawang ama ng Bulacan, na sinabi niya ng Bulacan ay isa sa pinakamagaling, no, sa paggawa ng ating mga pagkain, lalo na mga Bulakenyo at Tita Pe, na tinatangkilik hindi lang sa ating bansa kundi sa ibang bansa, lalo na sa Thailand, Malaysia o sa ASEAN. At nakita niya na mayroong mga Pilipino na mayroong mga produkto pa rin na ibinebenta sa iba't ibang bansa. At ganoon din sa Europa at sa United States of America. At yun, at sinabi ni Vice Governor Alex Castro na kailangan na ipagpatuloy ng bawat Bulakenyo itong mga paggawa ng mga kanya-kanya negosyo, lalo sa pagkain, no, nagawang Bulakenyo. At ganoon din, nagtalumpati rin sa butihing Governor Daniel Fernando kung ano sinabi rin ni Alex Castro. Ganoon din yung ibinahagi niya at ngunit dinugtungan niya. Dahil alam mo ngayon, Tita Pe, yung mulot nagsimula yung Singkaban Festival, Tita Pe, ay patuloy pa rin na ginaganap dito sa Bulacan ang Singkaban Festival. Ayan ay tuwing sumasapit yung buwan ng Setyembre, Singkaban Festival. So yun, sabi nga ni Governor, dapat ang Bulakenyo ay limutin muna yung mga bawat sanhi ng politiko kung hindi ituloy yung mga gawain ng Bulakenyo at magkaisa para maunlad ang kanilang pinabuhayan. So makikita talagang tinatangkilik pa rin ng mga Bulakenyo ang gawang produkto ng nasabing lalawigan. Para sa Kapiolay, Great Pudok reporting. Okay, thank you very much. Okay, para naman sa ating huling report, tingnan natin. Medyo may nag-text kasi. Arestado ang isang jail officer nang walang permisong pumasok sa isang compound na may nagaganap na party at naglabas ng baril kasabay ng pagbabanta sa mga bisita doon sa barangay Don Bosco, Parañaque City ang makalawa ng madaling araw. Nakatakdang isa lang sa inquest proceeding ang suspect na si alias Ruben, 36 years old, sa reklamong grave threat, trespass to dwelling at paglabag sa Republic Act number
10591 o ang tinatawag nating Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa Parañaque Prosecutor's Office. Sa ulap din nakipang suspect mabilis na pagrespondi ng Parañaque City Police Station, Substation 6, Don Bosco nang itawag itong insidente ng dakong alas 2:40 ng madaling araw sa residential compound ng Barangay Don Bosco. Sa tulong naman ng mga bisita ay nagawa nilang madisarmahan ang suspect na hawak na Norinco caliber 45 na may 5 bala at tinawag itong kalapit na himpilan ng pulis at itinawag agad sa kalapit na himpilan ng pulis. Very good. Bukod kay Marshall, naghahain din ng reklamo ang mga bisita na kinikilalang si alias Marvin, 40 years old, alias Rustom, 34 years old, Alan, 29, at Alan Stephen, 40 years old. Ay kasama. Yan po ang kabuuan ng ating balita. Ang ating kakalsadahan, tingnan natin, maganda ang nangyayari. Pero na lang siyempre, of course, dito sa ating Mindanao Toll Plaza. At mukhang wala ng ulan, pero dun sa kabila, Mapulang Lupa is parang pa rin, may ulan pa. Ganon din sa Mindanao, no? Pabugso-bugso ang ulan, ano? Diba, mayroong parte na tuyo. Yan ang climate change. Climate change na po talaga. Kaya't dapat ay gumawa tayo ng paraan para mapigilan natin ang climate change. Tingnan natin sa mga susunod po. Ano yung pwede natin gawin, ano? Okay, yan po ang kabuuan ng ating mga balita. Asahan po ninyo yung ating mga trabaho patrol. Mamaya na po yan. Sa ating babaeng migrante, may kakampi. Abangan po ninyo ang ating kalinga sa OFWs. Thank you po. Ito po ang inyong lingkod, Fenny Codemus, nagpapaalam po sa inyo. Sa buhay nga Sila